Trusting God's Story. Pagkatiwalaan natin ang kwento ng Diyos. Ngayon po, yan ang ating topic sa ating Daily Devotion Live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You. Magandang umaga po sa inyo lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating Daily Devotion. Magandang umaga. Ayan, ngayon po ay araw ng Lunes, December 22, 2025. Napakabilis ng panahon. Ilang tulog na lang ay Pasko na. At ngayon po tayo ay magdi-devotion para lagi tayong magabayan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na ginagawa. We need to put God first in everything that we do para po maging maayos at maganda ang ating buong maghapon. Buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Luke 2 verse 7. Ayan. Sa Tagalog po, sa Magandang Balita, Biblia, kung ang Bible niyo ay tulad ng Bible ko, yan ay nasa page 75 ng Bagong Tipan. Check lang po natin ang ating pong ang ating sound para sigurado tayo. No? So, minsan po ay hindi tayo naririnig. Sound para sigurado praise tayo. Praise God. Having a baby kept him warm. Yes, hallelujah. Basahin na po natin ang ating pong verse na pag-aaralan ngayong araw nito. Ang sabi po sa Luke 2 verse 7 sa New International Version. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Sabi naman po sa Tagalog, sa Lucas 2 verse 7, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, sa amin pong devotion upang makita namin, marinig namin, matutunan namin ang mga bagay na nais mong matutunan namin ngayong umagang ito. Pangunahan mo kami, Panginoon, buspusin mo po kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. At ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, at ikaw lang ang maparangalan, madakila at maluwalhati sa mga sandali ito. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri pagsamba sa iyong dakilang pangalan in Jesus' name we pray. Amen and amen. So muli po, basahin natin ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay kukunin po natin sa Luke 2 verse 7. Sabi po sa New International Version, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Sabi naman po sa Magandang Balita, Biblia, Lucas 2 verse 7, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ayan, so napakaganda po ng ating pong pagninilayan ngayong umaga sa Luke 2 verse 7 kung saan dito po ay pinapakita ang pagkapanganak ni Kristo sa sabsaban. Hallelujah. So ang ating pong title this morning ay Trusting God's Story. Pagkatiwalaan natin ang kwento ng Diyos. Tunay na napakaganda pong malaman natin ito upang makita natin sa panimula pa lang ay pinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang kapakumbabaan. So sabi dito, imagine Mary and Joseph getting ready to become parents. They probably ask a lot of the same questions expectant parents do today. Is the baby healthy? Are we prepared to care for this child?
Do we have what we need? Where will we have the baby? Are we ready for the birth? Tulad ng simpleng mag-asawa, syempre iniisip din po ni Mary at ni Joseph kung yung kanila bang anak ay magiging malusog, handa na ba sila na mag-alaga o alagaan ng batang ito? At meron na ba silang sapat na gamit para sa pangangailangan ng kanilang anak? Handa na ba sila sa pagpapanganak nito? Napakaraming tanong, ano po. Parang tayo sa buhay natin ito. Marami tayong pinaghahandaan sa buhay natin. Marami tayong mga nagiging tanong. Kung tayo ba ay handa na, kung tayo ba ay mayroon ng sapat na gagamitin sa mga bagay na pangangailangan natin. Katulad ng darating na Pasko, no? Sigurado po marami nang nagtatanong, ano ba ang ihahanda ko ngayong Pasko? Ano ba ang aking bibilhin? Katulad kagabi, nag-uusap kami ng mga anak ko. Kasi every year, doon kami nagsi-celebrate ng Christmas. Ng Christmas Eve, sa bahay ng panganay kong anak. So, doon po kami nagsi-celebrate kasi birthday niya din yung December 24. So, paggabi, nag-uusap-usap na kami, ano bang pwede nating dalhin pagkain pagpunta natin doon. And so maraming naiisip, maraming nasasuggest, at nakakatuwa, no? Lahat ng bagay talaga. Lalo't alam mong paparating, pinaghahandaan mo to. Inaalam mo kung meron ka sapat na budget, meron ka ng naiisip na menu or food na lulutuin, desserts, mga ganong bagay. Sa buhay ng tao, ganun tayo. Marami tayong pinaghahandaan. At syempre, kailangan ay pag-isipang mabuti kung ano ang mga dapat gawin para maging maayos, maging masaya, at maging preparado tayo sa lahat ng bagay. So, near the end of Mary's pregnancy, When we picture Jesus' sorry, birth, sorry po. Near the end of Mary's pregnancy, Caesar Augustus issued a decree that everyone within the Roman world return to their hometown for a census. Sabi po yan sa Luke 2 verse 1 to 4. Nang sabi dito, ng panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang sanglungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. So, ito po yung mga panahon na merong gagawing census, kaya puno ang bawat lugar. Sabi nga dito, this meant that Mary and Joseph had to leave their home in Nazareth to take the 4-day journey to Bethlehem, the city of David who was Joseph's ancestor. So dahil may census, kailangan nilang bumalik doon sa kanilang lugar, sa lugar ni Joseph sa Bethlehem. So it could have been because of that census that Bethlehem's inns were full of people making the journey home. Kaya puno ang lahat ng panuluyan sa lugar na yon nung time na pagpunta ni Joseph at ni Mary. And it also could have been because of a misunderstood scandal surrounding Mary and Joseph. So dahil din siyempre sa kwento, no, patungkol sa pagbubuntis ni Mary, na parang sa kanila isa yung scandal. Kaya naman ayaw silang patuloyin. Yung time na yon ay manganganak na si Mary. Kumbaga, sumasakit ng tiyan niya. Kailangan nila ng matutuluyan. At wala pong magpatuloy sa kanila dahil puno nga ang lahat ng panuluyan. At nung panahon na yon ay naiisip din ng mga tao, ba't natin patutuloyin itong mag-asawa na to? Gumawa ito ng isang bagay na hindi kalugod-lugod. Sapagkat di naman nila alam, no, kung ano ang totoong nangyayari. At ayaw nilang paniwalaan yon na si Mary ay nabuntis because of the Holy Spirit. And regardless, when the time came, Mary gave birth to Jesus in the only place available to them. So kahit na walang magpatuloy sa kanila,
kailangan ipanganak si baby Jesus, no? Kailangan manganak ni Mary kasi kapanganakan na yun. Oras na parang manganak siya. O kaya naman, kahit na sa isang sabsaban, sa isang lugar na kumbaga parang kung ikaw yung manganganak, ayoko manganak doon, di ba? Kaya lang wala silang choice kasi walang magpatuloy sa kanila. So doon lang sila nanganak, doon lang siya nanganak sa isang lugar na may maliit na lugar, pwesto doon na ibinigay sa kanila kasi wala na nga silang mapwestuhan. And sabi nga dito sa verse 6, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria, at isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila ang bahay paluluya. So wala na po talagang lugar, kaya doon na lang ibinalot niya ang batang ito ng lampin at inihiga sa isang sabsaban. Parang tayo, no? Parang tayo. Tayo ay binalot ng Diyos ng kanyang pag-ibig. At dito may ipapakita na si Kristo ay tunay na mapagpakumbaba. Pwede naman talaga na ang kanyang oras ng kapanganakan ay yung panahon na meron silang pwedeng paglagakan, merong panuluyan, merong tutuluyan, pero hindi yun kumbaga hindi yun ang ipinahintulot ng Diyos kasi mas ipinakita niya ang pagkapanganak ni Kristo ay isang pagpapakumbaba. Doon lang sila sa simpleng lugar, hindi magarbo, isang sabsaban na kung iisipin mo, isang hari ang ipinanganak doon, isang tagapagligtas. So hindi inisip ng Diyos yun. Ang inisip niya ay maipakita sa tao na kung ako ang Diyos, ay kaya ko magpakumbaba ng ganito kababa para lang maipakita kung mahal na mahal ko kayo. Diba? Para tayo bilang tao, tularan natin yun. Kailangan natin magpakumbaba sa ating buhay nito. Ano man yung ating pong kalalagayan sa buhay, mataas man ang estado mo sa buhay, nakakaangat ka man, kailangan natin ipakita ang pagpapakumbaba tulad ng pagpapakumbabang ipinakita ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Panginoon. At doon nga, may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Sabi sa verse 8, tuloy natin sa verse 9, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Verse 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose, at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay nito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Napakabuti ng Diyos, no? Talaga pong yun yung unang balita, no? Na ipinamalita na mayroong isang sanggol na ipinanganak. Parang ang sarap na experience na ikaw mismo yun, no? Ikaw mismo yung naka-witness. Na nakita mo ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagtanggol na ipinanganak. At ito yung bagay na
Ngayon ay alam natin na merong isang Kristong ipinanganak. Merong isang tagapagligtas na tunay na dahilan ng kung bakit may Pasko, kung bakit itong panahon na ito ay isang napakahalagang okasyon, hindi para kasi maraming handa, kasi maraming regalo, kasi maraming pagkain, kasi maraming bisita, kasi maraming pera, may bonus. Hindi yun ang talagang tunay na dahilan ng Pasko. Yes, masaya ang panahon na ito, pero dapat nating ma-realize na merong isang ipinanganak na tagapagligtas nating lahat kung bakit napakahalaga ng panahon na ito. Dahil kung hindi nangyari ito, ay wala tayong kaligtasan. Hindi tayo matutubos sa ating mga kasalanan. Hindi tayo magiging malaya kung hindi siya ipinanganak, kung hindi siya napako sa krus, namatay, inilibing at pagkaraan ng 3 araw na buhay na muli. Wala sanang mapapako sa krus at walang magdurusa para sa atin. Walang magtutubos ng mga kasalanan natin. Walang magdadanak na dugo para sa ating kaligtasan kung hindi siya ipinanganak. Kaya sana po tayong lahat makita natin ang Pasko bilang si Kristo, bilang si Jesus na nagmamahal sa atin. Hindi natin sinasabi na huwag tayong mag-celebrate, huwag tayong maghanda. Sabayan natin ang selebrasyon na ito ng isang tunay na kaligayahan na nag-uumapaw sa ating puso. Ito yung pinaka-importanteng araw para sa ating lahat. Hindi dahil masaya lang, hindi dahil may reunion, na magkikita-kita tayo, na hindi dahil may lechon, diba? Hindi dahil may exchange gift, kung hindi dahil merong Diyos na ipinanganak sa sabsaban, na tunay nagmamahal sa atin, at nagbibigay sa atin ng kalayaan sa ating mga kasalanan. At napakagandang pagkakataon nitong panahon na to para ibahagi natin si Kristo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sana, tulad ko, kayanin natin lahat na magkalakas loob na magbahagi ng salita ng Diyos sa mga gatherings natin, sa mga reunions, sa mga celebration, sa Christmas party, kahit na maikwento lang natin si Kristo, kung gaano siya kabuti sa atin, kung gaano tayo kamahal, kung ano ang dahilan ng Pasko, kung ano ang tunay na dahilan ng Pasko, kung bakit tayo nagsi-celebrate nito. Kasi minsan nagiging napakababaw na ng celebration, na para bang kaya nilang nagpapasko kasi ang unang iniintindi may pera ba tayo? Ang unang iniintindi may panghanda ba tayo? Kapag walang handa, malungkot, diba? Pagka walang pangregalo, malungkot, na hindi na natin nakikita talaga ang tunay na essence, yung kahalagahan ng Pasko. Hindi na natin to nasa-celebrate because Jesus Christ was born. Di ba? Hindi na natin to nasa-celebrate ng bilang meron kasing isang tagapagligtas na ipinanganak na dapat tayong magsaya, magalak. Kasi sabi nga dito, di ba, nagpuri ang mga anghel sa langit at hukbo ng mga anghel, hindi lang isang anghel. At umawit sila ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sana yung araw ng kapanganakan ni Kristo ay papurihan natin siya, pasalamatan natin siya sa kanyang pagdating. Balikan natin na kung hindi dahil sa kanyang kapanganakan ay hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating mga puso at hindi natin daranasin ang ating dinaranas ngayon na katagumpayan sa ating mga buhay because of Jesus Christ. Kaya nga dun sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos at hindi pa tunay na tumatanggap sa Kanya, ay ito na yung pagkakataon natin na alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin at ang Kanyang pag-ibig sa pamagitan ng Kanyang
pagkapanganak. Na sana pagdating ng 24 ng gabi, ay isama natin no, sa ating celebration yung panalangin natin, pasasalamat natin sa Diyos, maalala natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, at ipadama natin sa isa't isa ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang puro kantahan, videoke, sayawan, celebration na para bang hindi naman talaga natin alam kung ano bang sineselebrate. Pag tinanong kasi Pasko eh. So anong meron sa Pasko? Bakit tayo masaya? Dapat nauunawaan yan lalo't ng mga bata na hindi sila lalaki na kaya may Pasko kasi may regalo. Kaya may Pasko kasi merong ninong at ninang na nagbibigay sa akin ng pera. Masaya ako kasi may pambili ako. May pampanood ako ng sine. May bumili ako ng pagkain. Kakain ako ng masasarap. So, nagiging mababaw yung Pasko. Kaya naman maraming tao ang nalulungkot pag Pasko. Kapag walang pera, walang panghanda. Diba? So, yun yung bagay na dapat laliman natin ang dahilan ng Pasko. Bigyan natin to ng pagpapahalaga. Lagyan natin ng ano tawag dito, ng malalim na dahilan ng Pasko. Para nang sa ganon, may pera ka o wala, may pangregalo ka o wala, nandun yung joy sa puso mo. Because you know the reason behind Christmas. Alam mo kung bakit may Pasko. Alam mo ang tunay na dahilan nito. Diba? Kasi nung bata ako talaga, yan ang mindset ko. Diba parang masaya-masaya ako pag Pasko kasi nagsasama-sama pamilya, nagkakantahan, may caroling, tapos pag nag-caroling, may ibibigay na pera, may paghahatian kami ng mga kaibigan ko, pambili ng candy. Tapos pag Pasko, kaming mga bata ang maraming pera, kasi kami mga binibigyan, priority kami pasayahin. Na para bang hindi talaga nakikita kung ano ang kahalagahan nito. At ito na lamang na ako'y lumalaki, nakikita ko, at ngayon, yung talagang kahalagahan ng Pasko. Na sana po, no, tayo ng mga magulang ay ipakita rin natin, explain natin sa ating mga anak kung ano nga ba talaga ang kahalagahan ng Pasko at sino nga ba ang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Diba? Kasi kapag hindi natin to alam, alalakihan yan ng ating mga anak, alalakihan ng ating mga apo, at darating ang time, mararanasan din nila yung maging malungkot sa Pasko. Kasi walang pera, kasi walang regalo, kasi walang aginaldo, walang gift, diba? So, nagiging mababaw. Na sana po, malaliman natin ang dahilan ng Pasko. Dahil sabi nga, ang joy, hindi natin nakukuha yan sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating kapitbahay, sa celebration. Hindi nakukuha natin yung joy only from Jesus. Siya lang ang pwedeng makapagbigay ng kagalakan na yan. At sana i-celebrate natin ang Pasko because Jesus was born. Ang tagapagligtas ay ipinanganak upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Makalaya ako sa aking mga kasalanan. Hindi dahil may pagkain, hindi dahil may regalo, hindi dahil buo ang pamilya. Kasi kahit buo o hindi buo ang pamilya mo, masaya ka because of Jesus Christ. Diba? Hindi natin sinasabi na masaya ang hindi buo ang pamilya. Pero hindi yun magiging dahilan upang hindi ka maging masaya ngayong Pasko. Tayong lahat. Diba? Huwag nating maging dahilan ang mga material na bagay upang maging masaya tayo ngayong Pasko. Dahil Jesus is enough to be joyful, to be happy, to be grateful this Christmas. Di ba po, no? Kahit ano pa man, yung ating pinagdaraanan sa ating buhay ngayong magpapasko, may pera tayo o wala, masaya tayo dapat because of Jesus Christ. Kasi yun ang pinag-uusapan natin dito eh. Yung pagkapanganak ni Kristo. Gaano ba ito kahalaga? Di ba? Sana naiisip natin yun. Mahalaga ito kasi kung hindi pinanganak si Jesus Christ, wala tayong kaligtasan. Wala tayong buhay na walang hanggan. Wala sanang nagbayad ng mga kasalanan natin.
wala sanang nagpapako sa krus. Kaya dati akala ko lang mahalaga yung pagkapako ni Kristo. Pero sa totoo lang po, napakahalaga ng kanyang pagkapanganak. Dahil doon, nagkaroon tayo ng tagapagligtas. Nagkaroon tayo ng mag-iingat sa atin. Nagkaroon tayo ng Diyos na magmamahal sa atin, magpapatawad sa atin, uunawa sa atin, magpapasensya sa atin. Yun ay si Jesus Christ. Kaya napakahalaga ng Paskong ito. Hindi dahil may pamilya, hindi dahil may handa, hindi dahil may Diyos, kundi merong Jesus Christ na ipinanganak. Kaya nga, Christmas yan. Diba? Kaya yung Merry Christmas, huwag mo nang gawing Merry Xmas. Huwag mo nang tanggalin yung Christ dun sa Christmas. Kasi, siya naman talaga ang reason for the season, of the season. Diba? Hindi ano pa mang bagay ang pwedeng itapat sa dahilan ng Pasko. Jesus Christ is the reason. Yung kanyang pagkapanganak. And thank you, Lord. Nangyari ang lahat ng ito. Kasi kung hindi nangyari, paano na kami? Wala nang kaligtasan. Wala nang Diyos na nagpapako sa krus. Wala na sanang Kristong nagpapako sa krus. Wala na sanang nagbigay ng kalayaan at ng kapayapaan sa ating mga puso. Napakabuti ng Panginoon. Ano? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord talaga. Sana na-refill nyo din yung nararamdaman ko na ang saya-saya ng Pasko because of Jesus Christ. Diba? Yun. Pag ginanong ka, bakit masaya ka? Ito kasi ang kapanganakan ng Diyos na nagligtas sa atin. Ito ang kapanganakan ng Diyos na nagmahal sa atin ng tapat. Ito ang kapanganakan ng Diyos na hanggang ngayon tumutulong sa atin. Ito yung kapanganakan ng Diyos na nagpatawad ng mga kasalanan ko. Ito kasi yung kapanganakan ng Diyos na nagpagaling sa karamdaman ko. Diba no? Parang thank you, Lord. Kasi kung hindi ka nabuhay at hindi ka pinanganak, walang nagpagaling ng sakit ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord talaga. Wala yung kalakasan, wala yung sigla. Thank you, Lord, sa buhay na ito because of you. Thank you. Kaya naman, ilagay natin yung buhay natin sa kamay ng Panginoon. Sa araw ng Pasko, maging masaya tayo. Alam mo na ngayon ang dahilan mo, bakit ka magiging masaya. Di ba? Wala nang pwedeng o hihigit pang saya sa dahilan ng Pasko. Hindi ito para sabihin, masaya ka dahil lang may pera ka. Wala pong higit kung nauunawaan natin ang tunay na dahilan ng Pasko. Iyak tuloy ako. Ang buti ng Panginoon, no? Napakabuti ng Diyos. Kaya nga po, sana po yung araw na ito na darating na Pasko, alam na natin ang dahilan, bakit may Pasko, maging masaya tayo. Maging mapagpasalamat tayo. Maging mapagpatawad tayo. Maging maunawain tayo. At magbahagi tayo ng salita ng Diyos sa araw ng Pasko. Ito ang best na regalo natin sa ating kapwa. Minsan nag-iisip ka, ano ba pwede ko i-regalo sa ating mahal sa buhay? Baka pwedeng si Jesus Christ ang i-regalo mo sa kanya. Ikwento mo kung gaano kahalaga ng Pasko sa buhay ng tao. Kung gaano ito binibigyan dapat ng importansya. Kasi kung hindi natin ito nauunawaan, patuloy tayong ligaw, patuloy tayong magiging malungkot pagdating ng Pasko, lalo kung wala kang pera. Kasi bumababaw yung dahilan ng Pasko. Laliman natin. At sino magkukwento niyan? Ikaw na nakakaunawa patungkol sa kahalagahan ng Pasko. Marami kasing tao nalulungkot ngayong Pasko. Kasi wala daw silang pera. Kasi wala daw magre-regalo. Kasi wala daw
bonus, kasi ang dami kasi, di ba? Ipaunawa natin sa kanila na hindi yun ang tunay na dahilan upang maging masaya ang Pasko. Simpleng Pasko, basta alam mo ang dahilan kung bakit may Pasko. Because of Jesus Christ who loves you so much. Because of Jesus Christ na patuloy kang iniingatan hanggang ngayon. Because of Jesus Christ na tunay na nagmamahal sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And sabi dito, and yet it was exactly what God had ordained. God showed us a lot about His kingdom through the circumstances around the birth of His Son. He showed us that Jesus is humble. Jesus was born in a stable and placed in a manger. The King of all creation, yet such a humble beginning. Grabe yung humble beginning na sinasabi dito. Kasi si Jesus Christ pinanganak sa simpleng lugar, sa sabsaban, kulungan ng mga hayop. Kasi wala na silang place eh. Diba? Doon pinapakita ng Diyos. Ganito ako pa. Ganito tayong lahat dapat ka-humble. Walang yabang. Walang magarbo. Parang handa, no? Parang sa Pasko. Simplihan lang natin. Diba? Kasi baliwala ang lahat ng handa. Baliwala ang kagarbuhan ng Pasko. Kung hindi mo alam ang tunay na dahilan ito. Bakit may Pasko? Diba? Ang daming tao minsan pinangungutang pang paghahanda sa Pasko. Kasi naubos na agad yung 13th month, wala pang Pasko. So, anong nangyayari? Mangungutang na naman. Para saan yung paghahanda? Para saan yung magarbong Pasko? Para ipagyabang, ipakita na may pera ka, na kahit na wala ka naman talagang pera, pipilitin mo mangutang, makapamigay ka lang ng pamasko. Para saan? Ipagyabang na mayroon ka, mayaman ka, may pera ka. Diba? Andun na naman yung pride, andun na naman yung kayabangan. Kaya ang sabi nga ng Diyos, humble down. Sabi ng Diyos, humble beginning. At sabi dito, Jesus showed us that He is humble. Kasi yung kanyang pagkapanganak, ang simple lang. Kaya hindi sinasabi ng Diyos, sa birthday ko, okay, mag-celebrate ng sobra-sobra. Na para saan ba yung celebration nyo? To celebrate what? Diba? Para saan yung paghahanda ng bonggang-bongga? Para saan yung pagre-regalo ng bonggang-bongga? Para ba yan sa akin o para sa inyo? Para maging sikat ka? Para masabing ang galing, ang yaman nito, ang tindi ng nirigalo niya? Wala yun doon. Diba? Lahat yun baliwala kung hindi mo naman talaga alam kung anong dahilan bakit may Pasko. Sayang lang lahat yung piniprepare mo yun. So, be simple. Be humble. Yun lang ang kaya, doon ka lang. Hindi mo kailangan mangutang para lang maghanda. Hindi mo kaya para ipagyabang na meron akong pambili, na meron akong panghanda, meron akong ibibigay. Although giver naman talaga ang karamihan sa Pilipino, di ba? Yung bang, ang importante makapagbigay. Kaya lang, isipin mo din, yung bang pamimigay mo, ano ba motibo mo? Ano ba dahilan? Ba't ka mamimigay? Bakit ka nagre-regalo? Anong motibo mo? Kung hindi tungkol sa Diyos ang motibo mo, huwag ka na lang magbigay. Mas mainam pa ibigay mong mabuting balita. Ipamalita mo na si Kristo ay buhay, na si Kristo ang ipinanganak sa sabsaban na iyong tagapagligtas at siya ang dahilan kung bakit may Pasko. Diba? So, yun ang the best gift that you can When give. we picture Jesus, Diba? Yun yung pinaka-the best na regalong maibibigay mo sa iyong mahal sa buhay ngayong Pasko. Kahit simpleng kwento lang kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, ikwento mo. Ipagpasalamat nyo ang Paskong ito. Diba? Ilang taon na at ilang Pasko na ang nagdaan sa buhay mo. Kailan mo na ikwento sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, kakilala mo, kasama mo sa trabaho, ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kailan mo na ipakilala sa kanila si Kristo na siyang dahilan
kung bakit may Pasko. Diba? Guilty rin ako dyan eh. Kasi natatapos na lang yung Pasko. Nagse-celebrate. Tapos hindi man lang napag-usapan si Jesus Christ. Kahit konti. Sana this Christmas, magkaroon tayo ng pagkakataon. Ipamalita natin ang mabuting balita. Na bago man lang kumain, magdasal, magpasalamat sa Diyos. Sa biyayang patuloy niya pinagkakaloob. At sa kaligtasan na ibinigay niya sa mga tao. Na siya ang dahilan kung bakit may Pasko. Na kahit konti may kwento mo. Ang bait ng Diyos. Salamat may Diyos. Salamat pinanganak si Kristo. Diba? Kasi kung sa kwentong simple ay may mga taong maaaring maalala nila, oo nga, no? Siya pala talaga ang dahilan kung bakit may Pasko. Sana po i-deal natin yung sarili natin this 24 ha. Kung saan man lugar kayo naroon, anumang celebration meron kayo, may reunion man kayo, Christmas party man yan, maisingit mo nawa si Kristo. Ikaw na ang mag-volunteer. Ako na mag-pray. And before you pray, you tell the story, the good news about the Lord. Diba? Kasi wala na silang choice doon, makikinig na sila kasi ikaw nga mag-pray. Dahil gutom na sila, makikinig sila, gusto nila kumain. So, i-ano mo yung opportunity nila na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Gawin natin pare-pareho yan, this 24. Sa 24 ng gabi o kahit 25 o anumang araw kayo magse-celebrate, sana may kwento natin si Jesus Christ. And sabi dito, He showed us that the kingdom of God is accessible. This king wasn't tucked away in a castle or a mansion, separated from his people and surrounded by luxuries. Shepherds and wise men alike were able to come and visit him. Diba? Pinanganak si Jesus Christ sa isang simpleng sabsaban na ang mga simpleng tao ay kaya siyang puntahan, dalawin. So, ibig sabihin nito, tayo ng mga simpleng tao, kaya nating abutin si Kristo kung tayo lang ay magpapakumbaba. Kung tayo lang ay tunay na kikilalanin natin siya bilang Diyos at tunay natin tagapagligtas. Kasi, ibig sabihin, pinapakita ng Diyos. Kaya ako dun ipinanganak kasi gusto ko abutin ako ng mga simpleng tao. Kasi kung pinanganak si Jesus Christ sa isang magarbong lugar, mansyon, at luxurious, baka hindi makalapit ng mga simpleng tao. Mas lalong isipin natin, paano ko lalapit sa kanya? Isa lang akong simpleng tao. Hindi ko siya kayang abutin. Mas lalong tingin natin sa Diyos ang taas. Ang layo, di ba? Sikat. Tayo, sino ba tayo? Pero hindi yun ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos yung kaya kong abutin ng kahit na sino. Kasi ganoon kayo kamahal. Na kahit isang simpleng pastol na simpleng tao, kumbaga, ikukumpara natin ngayon kahit simpleng magsasaka, isang simpleng janitor, isang simpleng may bahay, isang simpleng trabahante, isang simpleng tao na walang ipinagmamalaki o kayang ipagmalaki sa buhay, pwedeng lumapit sa Diyos. Pwedeng pakinggan ng Diyos. Kahit na makasalanan ka pa, ikaw pa ang pinakamasamang tao. Kaya mong abutin ang Diyos dahil ang Diyos ay nagpakababa para sa atin. Diyos siya, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Pero ipinanganak na sabsaban para ipakita na kaya niyo akong abutin. Mahal ko kayo eh. Kahit sino ka pa, ano ka pa, eto lang ako. Lumapit lang kayo sa akin. Tumawag kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ganun yung gustong ipakita ng Diyos sa kanyang pagkapanganak. Thank you, Lord. Kaya po huwag tayong magdalawang isip. Pag sa tingin nyo, kailangan natin ng Panginoon. At kailangan talaga natin ng Diyos. Sa ayaw mo sa gusto, we need Jesus Christ. We need Him more than anything. Yung Pasko, siya dapat ang ating sinisik. Let's seek God. We need Him. Siya lang kailangan natin ngayong Pasko, sa totoo lang. At sigurado yung Pasko mo magiging super saya. Super extra special.
if siya ang uunahin mo sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo. Thank you, Lord. And sabi pa dito, He showed us that we can trust the story. Mary had to trust God's story. Joseph had to trust God's story. Imagine how the story would have been different if Mary and Joseph had demanded that room be made for them in an inn, shouting, "This is the Messiah, people. We need a room with amenities." Di ba? Pwedeng mag-demand ng ganun kasi, hello, ang nasa tiyan ko, ang tagapagligtas, ang ipapanganak ko. Bigyan niyo ako ng magandang lugar na kung saan pwede ako manganak. Di ba? Pwedeng ganun eh. Kaya lang hindi yun ang nangyari at hindi yun pinahintulot ng Diyos. Kasi nga, hindi kailangan sa magarbong lugar siya ipanganak. Kasi gusto ng Diyos ipakita ang kanyang humility. But they didn't do that. They accepted the situation in front of them, trusting God's story, regardless of how strange or undesirable the setting seemed. Sipin mo naman, kung ikaw si Mary, napaka-uncomfortable manganak sa ganung lugar. Pero dahil yun ang kalooban ng Diyos, si Mary sunod lang, si Joseph sunod lang, because naniniwala sila at nagtitiwala sila sa Diyos. Na ito ay kwento ng Diyos. Ito ang dapat na mangyari. Dito rin natin may apply yung Thy will be done, Lord. Ano yung kalooban mo, Panginoon? Yun ang mangyari. Hindi ang kalooban ko. Si Mary at si Joseph, pinagkatiwala nila ang buhay nila sa Panginoon. Kahit anong mangyari, Lord, di baling dito ako manganak. Ito yung kalooban mo eh. Di ba parang tayo ngayon, no? Lord, di baling ganito lang yung Pasko namin. Di baling simple lang, Lord. Di baling walang handa. Di baling isang ulam lang meron kami. Di baling wala kaming bagong damit. Di baling wala kaming bagong sapatos. Wala kaming perang ganun kalaki para i-celebrate ang Pasko ito. Ang mahalaga, Lord, na iintindihan namin. Alam namin na ikaw ang tunay na dahilan nito. At salamat, pinanganak ka. Thank you, Lord. Kasi yun naman talagang dapat natin i-celebrate. Yung kapanganakan ni Jesus Christ. Yung dahilan kung bakit siya pinanganak. Thank you, Lord. Masaya na kami doon, Lord. Kasi yung kapanganakan mo yan, dahil dyan, kaya kami ngayon masaya. Kaya kami ngayon may kapayapaan sa puso namin. Kaya kami ngayon may pagmamahal at marunong magpatawad. This is all because of you, Lord. Thank you. Anong sayang meron kami na mas higit pa sa handang pwede namin na pwedeng magkaroon kami. Thank you, thank you, thank you. Kung may panghanda ka, di thank you, Lord. Diba? Kung meron ka naman talagang sapat na pera na hindi mo pinangutang at nakalaan para ipanghanda mo. Kasi isi-celebrate mo nga yung pinaka-importanting celebration na yan. The birth of Jesus Christ. So, meron kang panghanda, then go. Pero kung wala, huwag mo ipilit. Kasi hindi naman talaga para handaan. Kasi diba, parang birthday. Ang anak mo nag-birthday. Parang tayo, tatay mo nag-birthday. Ganun. Si Jesus Christ, birthday niya sa 24, maghahanda tayo for Him. Hindi para sa mga tao para magyabang. Naghahanda tayo because we celebrate the birth of Jesus Christ. At si Jesus Christ, isipin mo, pinanganak sa sabsaban, simple. Simplihan mo lang din. Yung sinasabi ng Diyos, simplihan mo lang. Kasi yun ang itinuturo ng Diyos sa atin. Humility, love, joy, peace, patience, gentleness, kindness, goodness. Diba? Fruit of the Spirit yun. Yun ang gusto ng Diyos na meron tayo sa Pasko. Yung bang punong-puno ka ng kagalakan kasi pinatawad mo na yung nagkasala sa'yo, hindi ka nagalit, isinuko mo na ang lahat sa Diyos, masaya ka, kasi tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Yun yung pinakamasayang Pasko na meron ka kapag tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. At siya na ang maghahari sa buhay mo. At siya na ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Ang saya ng Pasko na yun. And sabi pa dito, and from that surrendered posture and strange set of circumstances, God brought forth His Son exactly as He had planned. Yan ang plano ng Diyos talaga.
Diba? Yan ang plano ng Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, plano ng Diyos yan. At minsan nag-iiba na lang ang plano ng Diyos sa buhay natin kasi iniiba natin, binabago natin, at pinipilit nating pakialaman yung plano ng Diyos. Sana maging tulad tayo ni Mary at Joseph na whatever your plan is, Lord, your will be done. Yun ang mangyari sa akin. Dahil alam ko, kapag yung plano mo ang nangyari sa buhay ko, sigurado, maayos yan, maganda yan, masaya yan, perfecto yan. Kasi hawak mo buhay namin. Thank you, Lord. We can trust the story because God is the author. Siya ang author ng story ng buhay natin. Siya ang author ng pangyayari sa buong mundo. Kung paano ito nilikha, simula sa pagkalikha hanggang sa pagdating niya, hanggang sa pagkamatay niya sa krus, at kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Story ni Jesus Christ. At alam niya ni Mary at ni Joseph na kung hindi sila magtitiwala sa Diyos, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Na hindi mangyayari yung pagtubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pagbabayad niya sa ating mga kasalanan, pagkabuhay niya maguli, na umabot pa hanggang sa henerasyon natin ang kwentong ito at na hanggang ngayon tayo na mga anak niya ay tunay na nakikinabang sa kwentong ito. Tayo'y naligtas, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. At ito ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod pang henerasyon, hanggang sa henerasyon ng ating mga apo at ng kaapo-apuhan pa natin. Salamat, Lord. Kasi kung hindi nangyari ang kanyang pagkapanganak, walang kwento na ngayon ay kinukwento natin. Maraming salamat, Lord. Thank you talaga. Sobra. And we can trust the story because God is the author. Jesus' humble birth was not an accident. It was a message, a picture to all of us of what God's kingdom is truly like. Kasi kung naiintindihan talaga natin yan yung pagkapanganak, alam natin kung ano ang kahariang naghihintay sa atin sa langit. Dahil sa kanyang pagkapanganak, kaya tayo nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng buhay na walang hanggan para makapiling natin siya doon sa kabilang buhay. Sa langit. Thank you, Lord. Diba? At hindi yan aksidente. Talagang nakaplano yan. Plano ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito dahil gusto niyang tayo ay maligtas. Kasi sabi nga natin, di ba, dalawa lang pwede natin puntahan, langit at impyerno lang. At kung hindi natin pahalagahan ang dahilan ng Pasko, baka hindi tayo sa langit mapunta. Kung hindi ka sa langit pupunta, saan ka pupunta? Dalawa nga lang. So tayo ang magdidesisyon yan kung saan ka pupunta. At binigyan na tayo ng Diyos ng free will to choose wisely. Piliin mo yung tama. Kaya napakahalaga ng mensaheng ito ng Diyos para sa ating lahat. Nanawa ay ibahagi natin at huwag natin hayaang tayo lang ang may alam. Ikwento natin ang kwentong ito ng kalagahan ng Pasko. And it's also an invitation for us to surrender our plans, our ideas of how the story should be, and trust the trustworthy hand of God in our lives. We can trust God. So, tayo may kanya-kanyang kwento ng buhay. At ang bawat kwento ng buhay natin ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi ang kwento ng buhay natin sa mga susunod na panahon at kwento ng buhay ng ating mga anak, ng ating mga apo, ay gusto natin na hawakan ng Diyos ang mga kwento ng buhay nila nang sa ganun. Pagdating ng panahon, sila rin ang magkukwento sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magiging apo, na ito, na ang Pasko, ang tunay na dahilan ay si Kristo. The birth of Jesus Christ, yun ang dapat na sineselebrate this coming December 24th ng hating gabi. Diba? At December 25. Dapat na iintindihan natin yan at nauunawaan yan ng mga susunod nating henerasyon. Kaya naman simulan na natin ngayong Paskong darating. Ipamalita ang mabuting balita. I-share ninyo ang video na to kung sa tingin ninyo itong gagamitin ng Diyos upang maibahagi ang mabuting balita sa mga mahal ninyo sa buhay.
Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang mong mensahe para sa aming lahat ngayong umaga. Nawa o Diyos, itong aming natutunan ngayong araw na ito ay tumimo sa aming puso, maibahagi namin sa iba, maisapamuhay namin, Panginoon. Kasi Lord, baliwala ang iyong kaarawan, ang iyong pagkabuhay at ang iyong pagkapanganak kung hindi namin alam ang dahilan tungkol dito, ang lalim ng dahilan na ito. Salamat Lord sa pagpapaunawa mo sa amin kung gaano ka kabuti, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano ka mapagpakumbaba. Ganun din nawa ang aming maging attitude, Lord, at maging character. Salamat, Lord God, sapagkat ipinanganak ka. Thank you, Lord. Kasi kung hindi dahil sa iyong kapanganakan, hindi kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa o Diyos, dinadalangin namin ang bawat isang nanonood ngayon at ang makakapanood nito. Kaming lahat, Lord, ay humihingi ng kapatawaran sa mga mali naming pagkakaalam patungkol sa Pasko. Nanawa sa Paskong darating na ito ay makita namin, Lord, maipakita namin sa iyo at sa mga tao kung ano ang tunay na kahalagahan nito at kung ano ang tunay na dahilan bakit may Pasko. Naway magkaroon kami ng tapang, lakas ng loob na maibahagi ito sa mga celebration na aatinan namin, sa aming Christmas party, sa aming reunion, sa aming mga celebration. Simple man ito o magarbo, Panginoon, tulungan mo kami na makapagbahagi kahit na konti sa aming mga mahal sa buhay patungkol sa iyong pag-ibig, sa iyong kapanganakan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ipinaunawa mo ito sa amin. Maraming salamat, Lord, at tunay na mahal mo kami. Thank you, Lord Jesus, for everything, Lord. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness, for your kindness, for your faithfulness. Thank you for your grace, Lord. Maraming salamat po. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi namin bitbitin ang napakamagandang mensaheng ito na ipinarating mo sa amin ngayong araw na ito. Thank you, Lord. We love you, Lord Jesus. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Maraming salamat, Kuya Alan, Ate Ella, sa inyong panonood. Thank you po sa pagsabay ninyo sa ating pong devotion ngayong umaga. Napakabuti ng Panginoon. Ang ganda ng kanyang mensahe at nawa, bitbitin natin ang mensaheng ito sa ating araw-araw na buhay at ibahagi natin ito sa iba. Thank you rin po sa mga nanood sa Ate Bob's TV Facebook page. Ayan, thank you po kay Ate, ayan, kay Kuya Isabelo Cabrera, Ate Edgy, ayan, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas at naway naintindihan natin ang mensahe ng Diyos para sa atin ngayong umaga. Basahin po ninyo ang buong chapter ng Luke, chapter 2, para mas maunawaan ninyo ang context ng ating pinag-usapan ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat at nawa ay maging pagpapala tayo sa bawat taong ating makakahalubilo. Maging channel of blessings tayo sa kanilang lahat. Hindi in terms of money, hindi in terms of gifts, but in terms of the love of God, yung pag-ibig ng Diyos, ang the best gift that you can give to people ngayong Pasko. Ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat siya naman talaga ang tunay na dahilan ng Pasko. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Magkita-kits po tayong muli bukas, 6:30 ng umaga. Maliit man ako, hintayin nyo lang. And I hope na i-follow ninyo ang mga pages natin, Ate Mavs TV at God Loves You, para ma-notify kayo kapag meron po tayong live, hindi kayo maliligaw. So, i-like and share po ninyo ang ating devotion na ito para marami pong maabot ng mabuting balita. Mamaya po, 10 o'clock, meron tayong kwentuhang pangkalusugan at samahan po ninyo ako dyan dahil nasa ika-10th day na tayo ng ating pong kwentuhang pangkalusugan 12 days before Christmas, low carb tips and guide. Maraming salamat! God bless everyone! See you tomorrow. Always remember, God loves you. Bye-bye.